biyaya po ng Panginoon na makita natin na ang Diyos ay patuloy na gumagawa. At kasama na rin po doon, sabi ko nga, nung pumunta ako ng Malaysia, sabi ko, Lord, gusto ko makita yung, kasi alam ko naman po na talagang yung outpouring ng Holy Spirit, then at the same time ay yung signs and miracles. So nakikita nyo na po yung wisdom ng mag-asawa na dalhin agad sa doktor. Then si Ate Jane, bagamat may pangamba, sabi nga kahit si Dr. Tunde Bakare, sabi niya, hindi na nila ako tinatanong, yung mga nagtatanong. Mas sabi niya, mas madaling sumagot si Uncle Bugel. Yun. Pero yun na nga, yung information na natatanggap natin, maging discerning din po tayo at tignan natin kung ano yung tama. At ganun din po yung kay Dilin na sabi nga, challenge sa kanya yung bagong area ng work. So, kung paano dinadala tayo ng Panginoon sa mas magandang pasture. Ayan. Kailangan lang aralin natin. Si Pastor Arnold Gradana, yung mga may kakilala po dito, sa VA din yung asawa niya, Pastor Adeb. Yung pa-birthday po nung kanyang, nung boss, nung company na pinagtatrabahuan niya, yung birthday ni Pastor Arnold, yun yung treat niya dun sa Dubai. Pinapunta niya. Pero hindi si Pastor Arnold nagtatrabaho. Hindi ko alam kung magkasama ba sila. Kasama. Ayun. Yun po yung treat sa kanila sa Dubai na pinapunta. Kaya sumasama kami. Susunod. Ganun. Pero isang biyaya po na nakita ko, sabi ko, Lord, gusto ko makita yung miracle sa buhay ni Dr. J. Kasi nung una po, yung kanyang paglalakad, ay actually, nakikita na lang namin siya sa harapan, naka-wheelchair. Nung time na pinag-pray siya ni Dr. Tunde Bakare, sabi niya, I will bounce back. Pero after niya maipag-pray, I am bouncing back. Tapos kung kinabukasan, papasok siya, yun na nga, nahawi pa si Pastor Abel. Kasi lumalakad siya, and dyan na pala si Dr. J. Naglalakad po, kaya tayuan yung mga, ano yan. Kasi talagang nakikita mo na lang, nakaupo doon sa harapan eh. Tapos nanginginig. Kaya naalala ko si Pastor. Yan. Pero isang biyaya na hindi po nag-wheelchair si Pastor bago kinuha ni Lord. Naglalakad pa si Daddy, di ba? Namamasyal pa doon sa subdivision eh. Pero si Dr. J, talagang naka-wheelchair, tapos may mga bodyguards din. Pero pinakita niya doon, at pinakita sa akin ng Lord, ayan na yung mga gusto mo. Naglakad, mula po doon sa entrance, papunta doon sa pinakaharapan. Then, dati umaga lang siya ma-attend. Pero ngayon, pati hapon, na-attendan niya. So, yung lakas na ibibigay ng Panginoon sa kanya, sabi nga niya, gawa ng kaaway, pero hindi siya papitigil. So, marami na rin pong umalis sa kanya. Ang mga sons na tinuturing niya, usually mga European na karamihan, na iniwan siya, kaya naiyak siya nung makitang marami pa na umattend doon, may mga bago, kami mga luma na kami at may mas luma pa sa amin. Pero isang biyaya po ng Panginoon na kahit wala kaming baon na malaki, yan, basta may pangkain, yun ang pinaka-importante din, basta may pangkain na rigigit dahil hindi mo sila tumatanggap ng credit cards. Hindi, may tumatanggap, yung mga karinderya lang, hindi tumatanggap ng credit card yun. Yan. So, magpapatuloy po tayo sa umagang ito. Handa na po ba kayo? Patuloy po na sabi nga yung series po natin. At salamat din po sa mga leaders nung last week na kung paano wala pala silang susi. Kaya ako, dala ko yung susi ko sa Malaysia. Ang nangyayari po, nagpatuloy pa rin sila. Kaya confident po ako na kahit ako yung mapunta ng US, meron na mapagbibilinan dito. Handa na po sila. Ayan. Kaya, through wealth creation pa rin po tayo sa part 3. Yun ang ano ko dito sa para kita ko. So, yung the grace of giving. So, yung reviewin lang po natin ng mga nakaraan na sharing po. Nung una, yung financial ano yun? Hindi na ganun. Hindi na nakalasulat dito sa akin. Diretso mo na, next. Yung kung paano kung sinabi sa Isaiah 61:1, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. Kasama po tayo doon, to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives,
and the opening of the prison to those who are bound. At kasama po doon sa pag-o-open ng prison, kasama po tayo doon, ang mga nakakilala na sa Panginoon, ay makawala po tayo doon sa spirit ng poverty. At yung una po natin tinalakay ay yung financial status ko na yung pong 7. So, kung na-identify nyo na po kung nasaan kayo, hinangad nyo ba na yung kasunod naman or yung mapalipat kayo? Kung halimbawa, yung sa desire to have lang, sinabi niyo pa na, Lord, I will progressively have more. Kaya lang kasama po doon na kailangan natin siyang trabahuhin. So, make better financial decisions through avoiding behavioral mistakes. Yun po minsan na naiisip natin, wala naman akong tinapos, wala akong pinag-aralan. Pero makita po natin, lalo na yung mga nag-start ng business na walang-wala, konti lang ang puhunan at napalago nila kahit hindi sila nakatapos ng business administration. Pero yung skills na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun na po yung magiging dahilan para tayo po ay patuloy na makawala dun sa kahirapan at yung iniisip nating mahirap lang tayo. Pangalawa, yung pong spirit ng the spirit of poverty. Sabi nga yung thinking pattern. Kaya kailangan pati yung mindset natin, yung thinking pattern natin mabago. Na hindi ka mananatiling mahirap, hindi ka mananatiling naghihirap. At kung natututo po tayo na yung sa mga pagkakamali natin sa paggamit sa finances, ay hindi na tayo magkamaling muli. Kumbaga natuto na tayo sa pagkakamaling yon. Kung hindi nakakapag-budget, alam naman natin bayaran ng ilaw, tubig, renta, at yung mga sobrang paggastos. Yan. Dahil wala akong kaming baon, limitado yung paggastos namin. Kaya naghahanap kami doon ng sale. Yan. Mga sale nila. Buy one, take one. So, sabi nga po dito, the spirit of poverty operates through the mind, emotions, and attitudes, not money. So, yung pong kahit mayaman ka, minsan may spirit of poverty ka, na ayaw mong i-treat yung sarili mo. Nung pauwi po kami, kasabay namin si Judy Ann Santos sa aeroplano, at pero di namin nakita yung mukha. Pastora may binahabol, nakita yung likod. Pero may nagpa-picture kasi isa habang nakapila, so pinauna na siya. At alam niya na mas Pastora may sabi niya, susunod, titignan ko yung mga promo ng pag may promo ang PAL, para doon naman tayo sa business class mapaupo. So, kasi sila Pastor Wilbert doon, kami sa economy lang. Pero maganda po yung PAL ko, may promotion pa. Kasi pag sa mga Cebu Pac, tsaka sa AirAsia, hindi ako makapasok doon sa CR, hindi ko malaman kung paano kong iikot doon eh. Pero sa PAL ko talagang napakaluwag. At nahiga pa ako dahil wala akong kakalan. Okay, so... business kasi. Yun. Kaya nga, yung maluwag. So, dahil nabigyan mo ako ng tip at natuto ako, Susan, tignan mo yung santod natin. Nakahiga siya. Sabi ko, hindi malamang, nakita ko wala rin akong katabi. Hindi nahiga rin ako. Sakop ko yung tatlong yun. Then yung pangalawa po, sabi nga, anong ginagawa sa atin ng spirit of poverty? Ano nga rin? Yan. Ito po yung mga ginagawa ng spirit ng poverty. So, wag po nating hayaan na tayo ay, sabi nga kung paano na-bind tayo before. Na hindi na ako uunlad, hindi na ako magkakaroon ng ganito. Isipin po ninyo na ito po ay tirada ng kaaway. Kaya lang, pag in-entertain na natin, minsan nandun na sa atin yon. Kaya merong mga Kristiyano na matagal na tinubusan ng Panginoon pero hindi pa na-i-apply yung ganitong klase. Sabi nga kung ano lang po yung kaya nating i-manage, yun ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po nating hahangarin na, ayun, kailangan Kuya Edwin at Ate Marlene, dapat ganoon ako. Or kung hindi mo natin ma-manage yung 10,000 meron tayo paano pa kayo bibigyan ng milyon? Okay? So yung pong according sa abilidad na binigay sa atin ng Panginoon at yung stewardship. Kaya nga po yung mga kabataan, ngayon pa lamang at yung mga bata, talagang maturuan na po natin na paano i-honor ang Panginoon, then at the same time ay paano pong i-multiply nila, paano silang mag-i-increase sa kanila pong mga abilidad
na magagamit po para po, sabi nga, i-monetize yung mga skills. So, wala na pong libre ngayon. Bawal na ang libre. Okay, yan. Discount lang, pero yung libre, bawal na po. Then, pangatlo, ayun po yung resources na kinakailangan natin. At makita po natin, maging teachable po tayo. Yung po mula sa emotional, mental, spiritual, physical, support system, yung role models, at yung knowledge of hidden rules. Kaya po dito sa knowledge of hidden rules, sabi nga, may mga group po tayo, kaya yung mga small group natin, sabi nga, di ba, makikita nyo, mga magkakasama, mga kabataan, mga tatay, mga nanay, kasi mas nakakapag-communicate po sila, at mas nakakapag-adjust or yung mga, kung ano man yung topic nila, pasok po sila doon, lalo na kung magkaka-age group. Kaya kung gusto mag-travel ng madaling araw doon sa shuttle namin, kasi nasa 91.5 FM radio, mga lumang kanta po yun. So, nasasabayan ko, sa lado ko pa. Yung mga lumang kanta nila, yung pang-araw, mga 60s. So, pumunta po tayo dito sa pang-apat na The Grace of Giving. Basa niyo po ba dyan? Maliit. So, sabi po dito, kasi 1 to 24 to, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Pakituloy ko i-jambo. Gagawin mo ako magpapakatotoo. Patotoo ako sa inyo na kusang loob silang magbigay ng at higit pa sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mananampalataya. Okay, so makita po natin dito, pagkakataong makatulong. Kasi hindi naman lahat ng pagka sinabi natin, may pangangailangan si kapatid na ganito. Kaya nung binanggit ko kay Bajek, magkano ang kindness fund natin o yung benevolence fund? Bawasan mo yung sa mission fund natin, idagdag mo doon at ibigay mo sa kapatid na nangangailangan. Kaya kung may kindness fund tayo, doon po nakalaan yun sa mga nangangailangan. So, pakibasa atin Bajek yung kasunod. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanilang ginawa ay pinakiusapan namin dito na bumalik sa inyo at tapusin ang inumpisan niyang pangungulekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. Kayong mga nasa Corinto ay nangunguna sa lahat ng bagay, malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Okay, next po. Sabi dito, kaya ituloy ninyo ito. Kasi sinimulan nila, at even po ngayon, noon pa nagkokolekta ng benevolence fund ang church, para po nakalaan dun sa mga nangangailangan. Kaya ituloy ninyo ito, pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ang maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ating kalagayan. At sabi nga po talagang hindi ko, next. Ang kumuha ng marami, nasaan yun? Ay, wala pa pala. 11, 13. Ayan. Sa ngayon ay masagana kayo. So may pagkakataon, masagana tayo. Kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan. Sa panahon na kayo naman ang mga nangangailangan at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. So yung prinsipyo po ng sowing and reaping. Sa ganon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa. Ayon nga sa kasulatan, ang nagtipon ng marami ay hindi sumobra at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Kung maaalala nyo po yung manas na
binigay sa mga Israelita. Yung kumuha ng sobra, inuod lang. Yung kanilang sobrang kinulang. Kasi pang 2 araw lang yung sabi ng Lord na kunin nila. Yung spirit ba ng greed, na kahit meron ka na, gusto mo ipisobra pa. So ano nangyari? Dahil hindi sumunod sa instruction, inuod lang po yung kanilang kinuha. Kaya nga po sabi, ang nagtipon ng marami ay hindi sumobra, at ang nagtipon ng konti ay hindi naman kinulang. Nagpapasalamat kami sa Diyos na ipinalaman niya sa puso ni Tito ang pagmamalasakit sa inyo ng tulad ng pagmamalasakit namin sa inyo. At isang biyaya po ng Panginoon sapagkat hindi lang siya sumang-ayon sa aming pakiusap. Hindi siya rin mismo may gustong pumunta riyan. Sasamahin namin sa kanyang isa sa mga kapatid natin na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa paglilingkod niya para sa magandang balita. Hindi lang iyan, siya rin ang pinili ng mga iglesia na sumama sa amin para magdala ng tulong sa mga nangangailangan. Nang sa ganon, ay maparangalan ng Panginoon at maipakita namin na talagang gusto namin makatulong. So, lagi pong may partner yan. At mas maganda po sa ministry, mag-asawa yung mag-partner. Dahil yung pong support, then at the same time, yung protection. Saan kayo nakakita sa airport, nakasuot ng backside? Backside short ba yun, mga babae? Yung panloob. Yun na lang suot. Akala ko nalimutan yung panda. Kaya napatingin. Ako napatingin. Hindi mo maiiwasan. Mga lalaki pa rin yan. Diba? Mga foreigner? Foreigner? Oo. Hindi, yung mga Asian lang na ano. Ngayon, may foreigner, naka-crop top naman, naka-clean na short. So kung wala kang kasamang asawa, na magsasabi sa inyo, dito ka tumingin. Mga ganong klase po. Kasama po kasi sa protection yun. Huwag nyo sisisihin yung mga asawa nyo. Sabi nga po, pag tumingin ang isang lalaki, pwede naman tumingin. Huwag lang tititig. Kaso mo, kung doon sa pagtingin mo yung alam mo ng kahinaan mo naan doon, ganun din po sa mga babae. Hindi lang yung mga lalaki na tumititig at tumitingin. Yan, lalo na yung mga nakabukas yung sa bitse. Nagpa-picture ako doon sa katabi kong taga Switzerland. Pero hindi na pinost yung picture namin ng pastor. Katabi ko lang po kasi sa upuan. Tapos yung mga sumunod, yung mga itim na yung katabi ko, hindi na ako nagpa-picture. Hindi, kasi hindi naman ako mahilig pag-out ng cellphone. Kaya pag nakikiano lang. Saka unang araw lang yun. Okay. So, makita natin na kailangan po partner. Yung mga, ganun pa rin po sa body ministry, pag yung mga pastor na magkakasama, makakasama yung asawa, sila po yung magkasama sa kwarto, 2 lalaki, hindi po pwedeng isa lang. Okay, so ako naman kasama ng mag-asawa, kaya okay lang po, dahil ako yung laging kahati nila sa mga bayan. Okay, hindi lang iyan, sinusugo namin siya kasama si Tito dahil nais namin maiwasang may masabi ang iba tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking tulong na ito. Magkano kaya yung tulong na dala nila, no? Sapagkat sinisikap namin gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. Kasama nila sa pagboluntarya ng isang kapatid sa pananampalataya na subok na namin sa maraming bagay at nakita namin ang kaniyang ang sigasig sa pagtulong at higit pa nga ang kanyang sigasig ngayon dahil malaki ang kanyang tiwala sa inyo. Next po. Tungkol naman kay Tito, siya ang kasama at katulong ko sa aking mga gawain dyan sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ang mga kinatawan ng mga iglesia. Ang kanilang pamumuhay ay isang karangalan para kay Kristo. Kaya ipakita ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal para mapatunayan nila na talagang totoo ang pagmamalaki namin sa inyo at malaman din ito ng ibang iglesia sa pamamagitan niya. So tayo po ay, sabi nga po dito, na makita po natin yung grace ng giving na modeled by the churches in Macedonia. So unang-una po, makita natin dito, they had the grace of yung divine ability to give to the empowering of the Holy Spirit. Kailangan po talaga yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin. Tanong ko sa inyo, makakapagbigay ba kayo ng halaga
na ipinabibigay sa inyo ng Panginoon, na alam nyo ang Holy Spirit na nagsabi sa inyo. Lalo na kung malapit na maubos ang pera nyo. Mabibitawan nyo ba yun? Yan ho minsan yung struggle natin eh. Pero kung alam po natin na galing sa Panginoon yun, sabi ko nga sa inyo, yung nilipad yung aking pamasahe. Nasa tricycle ako, nilipad yung 100 ko. So, nalangin ko na lang, Lord, yung nagpe-pray na nangangailangan ng 100, yun ang makapulot. Pero kung 1,000 yun, padihin ko. Kasi yan, meron tayo. 100. Pag 1,000. So, makita po natin dito sa Macedonian Church, unang-una, they gave during the midst of afflictions, when they themselves were in need, gave during difficult times of crisis. Ayan. So, yun po yung sinasabi na yung brothers and sisters who want you to tell about the grace of God. Kasi hindi naman lahat ng churches nagbibigay. Di ba? Yung mga churches po, kahit yung malalaki pa, o yung mas minsan, nagbibigay pa yung mas maliliit. Isang magandang bagay po sa ministry ni Pastor Wilbert sa SCB, yung before, puro mga taga-Maynila. Pag ano, maliba, nagkaroon ng bagyo sa Bicol. So, manghihingi siya dito sa Maynila. Pero habang nagbi-minister po siya doon, tinuturuan niya yung mga ministerial group doon kung paano masusupply yung pangangailangan ng mismong grupo nila. Kaya personal ako, napansin ko, wala nang hinihingi si Pastor Wilbert. Kasi nga po, naturuan niya yung mga magkakasamang, yung samahan ng mga pastor doon, kung paano rin matutulungan yung mga maliliit na pastor and even yung pagsasama po ng mga leaders ng church, kung paano po maiaangat yung estado ng pastor yung sa kanilang iglesia. At makita po natin na sabi nga kung paano dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, dumating na ba kayong hikahos na hikahos pa kayo sa buhay niyo? Paano masasabi na di hikahos ka? Hindi ka na ba nakakakain 3 beses sa isang araw? O mas maraming natatapong pagkain kaysa doon sa nakakain niyo? Yan. Kasama po sa stewardship yan, na kung ano lang yung sapat na kakainin natin sa buong maghapon, walang natatapong bigas kahit isang butil. Wow. Hindi naman po. Pero yung talagang kasama po kasi sa stewardship yun ang lahat ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Magsaing, magluto pa ng sapat. Kung hindi ka naman makakapagluto, yung parang hanggang kinabukasan lang para hindi rin masyadong matagal sa rep. At makita po na ito, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Then, pangalawang attitude po nila, they gave generously, willingly, and joyfully. Kahit 5 piso yan, kahit 10 piso yan, basta masaya ka nagbibigay sa Panginoon para makatulong sa mga nangangailangang kapatid. Kaya nga po pinagsasama-sama natin eh. Kasi mahihiya ka na, 10 piso lang itong bibigay ko. Kaya nga po yung maliit, nagiging malaki, pag pinagsama-sama na po yan. Sino po rito may alkansya sa bahay? Yan. Ako hindi ko mabuksan yung alkansya ko, may 20, may 10, may 5. Kaya kinakalog ko muna kung puno na eh. Pero alam ko si Eyo nga nakapag-ipon nung tig-20. Libo rin at magkano inabot? Tanda mo? 14,000 nung diniposito. 20-20 lang mo yun. Diba? Maliliit na halaga, huwag yung maliitin. Na makapag-ipon, pwede kang mag-ipon. Kahit na konti lang yung tinatanggap mo. So they gave beyond their ability and of their own accord. Makakapagpatotoo ako sa inyo na kusang loob sila nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Pangatlo, they gave because they considered it a privilege and an honor if they can participate in giving. So sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikusap sa amin, nabigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap ng mga mananampalataya. Hindi po natin inaalis, may mga mahihirap talaga nga ng palataya na sa Panginoon. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon laging humihingi ng tulong yan. Kasi kung natututo po sila ng mga kaparaanan ng Panginoon, katulad nung patotoo ni Ate Jeng, mabilo nyo, hindi siya siningin nung PF ng doktor. Di ba pangalan ng doktor na yan? Para mga papaderma. Para saan yan? Ayan, Bilin, alam mo na. Yan, yan po yung mga nagpapaderma kasi dahil sa mga
at least malapit. Pero hindi natin alam kasi yung kaparaanan ng Panginoon eh. Kung paano gumawa. Ako, punta ng Malaysia, ay 10,000 lang yung baon ko. Pinapalit mo, 755 ringgit. Pero mas nilaanan ko ng budget doon, yung pambili ng mga sinulat ni manual ni Dr. Jonathan Levy. Then at the same time, ay yung mga pangkain namin. Kasi wala lang kaming dinner. At maparaan mo yung mga pastor na kasama ko. Dapat church din magbabayad ng ano. Ha? Church dapat magbabayad. O, ilalagay ko yung pag may library na tayo. Doon, sa dami ng mga sabi. Ayan. Para makapag-ano po. Ang A4 naman, they gave themselves as a living sacrifice to God. First. So, hanggat hindi po natin binibigay yung ating sarili na ang Panginoon na ang patuloy na maghari. Kung partial lang, 1/4, 1/2, hindi pa talaga 100%, hindi ko makakapaghari ang Panginoon. Pangalawa, after nilang maibigay ang kanilang sarili sa Diyos, they gave themselves to Paul. Then finally, they gave their substance and finances. At higit pa sa aming inaasahan ang kanilang ginawa dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napaka-importante po na alam natin, sabi ko nga habang inaaral ko, paparehistro na po kasi natin ulit yung pangalan ng church. Sabi ko talaga pa na may membership. Ayun Kailangan at legally dapat meron din membership. So, i-upgrade. Kung nabasa, sino po nakabasa dito nung na-post na update? Hindi nabasa? Saan ba na-post yun? Post ni Pastor Wilbert na kung paano mula po sa camera, ngayon digital na lahat. Hanggang darating na po yung panahon. Actually, meron na ngayon na may chip na sa katawan ng tao. Hindi ko na alam kung sa noo yun o sa kamay. Meron na, di ba? Kaya pag namatay sila, dala rin nila yung kayamanan nila. Kasi nasa katawan nila Unless, ano yung ginagawa doon? Yung sa chip. Pag namatay yung nangyari. Yun. So, research mo yun. Okay? So, isang bagay po na makita natin, lahat naman ang na-acquire natin dito sa mundo, dahil pansamantala lang, may iiwan din po natin. At kailangan lang ay, sabi ko nga, Lord, yung mga ipinagkakatiwala mo sa amin ngayon, time, ganun din yung mga talento, ganun din yung oras, at even yung mga kabuhayan ay magamit namin para sa pag-a-advance ng iyong kaharian. At makita po natin dito, next po, they gave because they had a pattern of giving in Titus. May model sila. Kung paano si Jesus naging model natin, dito naman ang model nila ay si Titus. He was the good example and model for accurate giving before their eyes. Dahil sa kanilang ginawa, pinakausapan namin si Tito na bumalik sa inyo at tapusin ang inyong niyang pangungulekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. So, makita po natin na giving completes the list of spiritual qualities. Ang pagbibigay po, gaano man kalaki or kaliit, pero nandun po na meron tayong joy. At meron po nga, alam natin na yung pinagtatamnan natin ay isang matabang lupa. At nakakatulong po talaga dun sa mga nangangailangan. Do not just abound in faith. Yan, marami tayong pananampalataya, marami tayong kaalaman, at marami pursigido tayo. At maging ngayong pag-ibig, but also in this work of grace of giving. Sabi po sa verse 7, kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. So kasama po yun na dinidevelop sa atin ng Panginoon. At makita po natin, sa bawat pagtatanim natin, inaasahan nyo ba may aanin kayo? Kung ganun po yung pananaw natin, hindi na po magiging mahirap sa atin na patuloy na magkaloob sa Panginoon. Letter B, giving proves the sincerity of your love for the saints and for God.
Sabi po sa 2 Corinthians 8:8, I am not saying this as a command to dictate to you, but to prove by pointing out the enthusiasm of others, the sincerity of your love as well. So, sabi ko nga po, hindi naman po lahat ng Christian churches ay talagang mahihingan mo ng pagnangangailangan. Minsan nga, Lord, salamat dito sa GMA Foundation. Pag nakita mo may kalamidad, nagbibigay agad sila ng tulong, di ba? At may mga churches naman po na may tinatayo din foundation, maging school. So, pero makita po natin na yung sincerity na mahal natin yung kapatid natin kahit hindi natin ka-church. Pero kung alam natin na kailangan. Yan. So, kailangan pa bang gawa ng policy yun kung sino yung bibigyan? Kasama po yun. Para po may guide sa atin pong pag-disburse ng pera. So, we must complete our vows and pledges and promises that we began. We must decide to do it and now finish doing it also. Pangalawa, yung pong makita po natin sa verse 12 and to 14 ng 2 Corinthians 8. Yan, kasunod. 10 to 11. Kaya ituloy niyo ito, pagsipakapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ang inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo, hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Hindi po natin alam kung paano gagawa ang Panginoon the moment na inumpisahan na natin itayo ang kanyang templo. Okay, so sama niyo lamang po sa prayer ang leadership dahil may mga nilalakad po kaming papel. Ganun din po, may nag-offer na po dito na pwede tayo magawa ito sa clubhouse dyan. Kulay puti. Yan. So, nakagawa na po kami ng letter at isasabit po namin. At doobin po ng Panginoon, second and third Sunday. Kung maaprubahan po. So, pangatlo, ay sabi nga po, we must administer accurately what is given in an honorable way so that no one will discredit us in the administration of, nasa 3 na ba ako? D3? Yan, di pa pala yun. Na-advance ako. So, sabi nga po, we must become the source of supply now. Not that we want others to be at ease and the church in Macedonia to become overburdened. But in your time of need, they will rise to supply for your need. Mas sabi ko nga, Panginoon, pagka iniisip ko po yung mga nagpapaaral ng mga anak ngayon, Panginoon, mas ano sila, kumbaga mas higher up na yung kanilang nalabot kaysa sa amin noon. Dahil napapaaral nila at nagpapatuloy sa pagkakaloob at nagtuturuan yung mga anak na mag-honor din sa Panginoon. Maaga yung turuan ng inyong mga anak, maaga rin silang aanin. At makikita nyo po na habang ina-acknowledge nila ang Panginoon sa kanilang buhay, ay patuloy na mag-o-open ang avenue ang Panginoon para po sa kanila, sa pag-aaral, sa business na gusto nila simulan, at nakita po na ang Panginoon na nagbibigay ng lahat. So, yung po yung we must administer accurately what is given in an honorable way so that no one will discredit us in the administration of the generous gift. Money must be accounted for righteously. A good name is more than money can buy. Sa verse 21 and 22 po, na sinabi po ng Panginoon na yung kung ano man yung naipagkaloob. For we have regard for what is honorable and above suspicion. Marami na pong mga ministries, mga pastor, mga manggagawa sa iglesia na nasira dahil lamang po sa maling paggamit o paghawak ng pera. Not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. So, accountability and responsibility po yan. Kahit na hindi nang hihingi ng resibo. Sabi nga nung Pangulo ng PWD sa lugar namin, ikaw lang ang binigyan ko ng karapatan na magresibo sa butaw na 20 pesos. Sabi ko, kasi binibigay ko sa nagbigay sa akin, at the moment na i-submit ko, ay binibigyan ko rin ng resibo yung pinag-submitan ko na treasurer o secretary namin. So, tapos papadala ko sa kanila na yung ibinayad nila sa akin na ibigay ko. Pero mabuti na lang po, binago. During ng meeting na lang daw ang bigayan ng butaw. Kaya sabi ko, nagiging aware din ako paano gumagalaw yung mga nag-aaway-away sa barangay.
Dahil din mostly po sa pera. So we have sent them, with them our brother whom we have often tested and found to be diligent in many things, but who is now even more diligent than ever because of his great confidence in you. Sabi po, the grace of giving will break the spirit of poverty. The only antidote for greed and covetousness is a spirit of sacrifice and giving from a willing heart of our lives and of our substance to God and to those who are ours in Christ as partners in destiny. May mga pagkakataon may pabibigyan ng Panginoon sa inyo. Lalo na kung yun pinagbigyan nyo ay nagpe-pray. Kaya huwag kayong mahihiyan tumanggap. Minsan tayo mga medyo mahirap, pag nagbigay tayo sa mga merong may kaya, parang giyang-giya pa tayo, ayaw na natin ibigay. Tama? O ako lang yun. Ako lang yun, hindi kayo nahihiyang magbigay. Pag-iisipin mo, mas kaya naman yan, hindi na ako magbibigay dyan, meron na yan. Pero kung out of a grateful heart, mga bagay na ginagawa na ipayo niya sa iyo, mabigyan mo ng kahit na yung anong desire ng puso mo. Pagpapasalamat, hindi bribe. Okay? Pagpapasalamat. Kasi may mga Kristiyanong nagbabribe din mo eh. Pero kung out of pagpapasalamat na binigyan mo, at pag yung may mga, anong ginagawa niya pag may binigay sa inyo na hindi nyo naman nagagamit? Pinamimigay din, tinatapon, harap kayo nung may nangangailangan nun. Huwag niyong kasama sa covetousness yung greed na hindi mo naman kailangan, pero nasa iyo nakatabi. Nandibilat ka sa akin, Ang dami ko nang nakatambak doon. Hindi ko lang madala. Baka sabihin ng guard kada pumapasok ako dito, dami ko bit-bit na kalakal. Pati kalakal ng kasi ng mga plastic na bote, yung sinasabit namin sa PWD, pandagdag sa pondo namin. So, panglima po, moving from blessings to wealth creation. Tayo po ba ay blessed? Parang lumong-lumong kayo Lahat po ba tayo ay blessed? Amen. Okay, pag nakita niyo po, may lakas kayo, may hininga kayo, may boses kayo. Napanood nyo kahapon yung batang natinik. Iyak siya ng iyak. Feeling niya mamamatay na siya dahil sa tinik sa lalamunan niya. So, yung mga bagay na, sabi ko nakakapagsalita pa naman siya. May boses pa naman siya. Minsan kasi, may boses na nga tayo, hindi pa tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Hiyang-hiya pa tayo. Minsan nga, hindi pa tayo makakanta. Diba? Okay? Ugali ko na po na habang naghihintay sa waiting shed namin ay kumakanta sa Lord, habang naghihigo. Hindi yung mga K-pop, Hindi mo nang marunong kumanta ng K-pop. Si Dorothy lang yun. Yan. Kaya sabi ko, even yung mga binigay pong talento sa atin ng Panginoon, yung mga aabutin nyo, pag-aralan nyo po. Para yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, magawa natin. So, moving from blessings to wealth creation, makita po natin dito, unang-una, we see that the true power to make wealth comes from God. So, God is the primary source of this power. At, pakita po natin sa Deuteronomy 8:18, but you shall remember with profound respect the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant which He solemnly promised to your fathers as it is this day. Sinubukan niya na bang mag-trace ng inyong pinanggalingan? Family tree. Nag-try na kayo? Kasi kung titignan niyo po, kaya tayo naligtas ngayon, kasi may mga ninuno tayong nakakilala sa Panginoon. Hindi ko sinasabing dahil lang may mga ninuno tayo pero yung pagtugon din natin doon sa nag-alok ng kaligtasan o na makakilala sa Panginoon. Lalo na kung uupuan natin, i-disciple. At yung inupuan natin, magdi-disciple din ng iba kahit pa isa-isa. Hindi ko tayo mananatili, tayo lang. Pero yun yung pong pinalalakaran sa atin ng Panginoon. Kahit sa lugar kayo, hindi kailangan nasa isang place. Although may sacrifice, di ba? Sabi nga yung giving, kasama yung sacrifice. Pwedeng pakakainin niyan.
Sa mga unang ano lang. Tapos sa susunod, sasabihin nyo kay KB na tayo ha. Medyo lumago na. Pero kasama po ito sa konting sacrifice. Kahit na, bopya lang ipakain mo dyan, basta makakumuriyan mo. So, yung pong the power to make wealth, sabi nga, it is released, A1. And initiated by the proceeding word. Sabi po sa Deuteronomy 8, yung God's gracious dealings. Every commandment that I am commanding you today, you shall be careful to do, so that you may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord swore to give to your fathers. At isang bagay po na makita natin sa verse 3, He humbled you and allowed you to be hungry and fed you with manna, a substance which you did not know, nor did your fathers know, so that He might make you understand by personal experience that man does not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Bakit nakapag-fasting si Jesus ng 40 days, 40 nights? So, pwede mag-fasting ng 40 days, 40 nights. Mga wala pang maintenance yan. Nakapag-fasting din ako, kasi may ginagawa pa ako, nalilimutan kumain. Pero yung fasting talaga na i-devote mo yung sarili mo sa Panginoon, marinig, lalo na kung may tinatanong ka, marinig ang kanyang tinig. Pero hindi na po dire-recommend para sa lahat yun. Kung inudyukan kayo ng Panginoon, mag-fasting ka, bibigyan ko sa inyo yung sagot. Diba yung mga ganong klase? Pangalawa, the power to make wealth is guided by this way of righteousness. Therefore, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk, that is, to live each day in His ways, and fear and worship Him with all-filled reverence and profound respect. At kung paano pong sinabi sa Proverbs 8:13, the reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverted mouth I hate. Ano ba yung perverted mouth? Yung mga biruang pastos? Siguro. So, ayun, yung mga ganong klase. Maiwasan na po natin yun. Kung may marinig man tayo, huwag naman natin, huwag kang magsalita ng ganyan. Masama yan. O, ano kung ganun mo ka, Kahapon po, may sinaway akong kabataan. Kasi galit siya. Nagsabihan siya nung driver, sabi niya, kanina mo pa sinasabi, kanina ka pa para ng para. Eto ka, dito ang babaan. Nandun na pala sa likod niya yung bata. Ito baba ng bata, sabi niya. Suntukin mo mukha mo eh. Angas mo gano'n. Tapos nagmura. Narinig ka ni Lord. Sabi ko gano'n, kalma ka lang, kalma. Kung gano'n, hindi niya yung ginawa niya. Pero masabi, baka pagod na yun. Kasi mahirap din mag-drive maghapon. Tama po ba mga driver? Yes. Yan sa ating maghapon nag-drive. So, yung mga ganong klase po, minsan iintindihin din natin yung mga nagbibigay sa atin ng servisyo. At minsan kasi may entitlement tayo. Sumakay na nga ako, nagbayad na nga ako. Yung mga ganong klase. Deuteronomy 8:15, He led you through the vast and dreadful wilderness, the thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of a hard rock. Yan ho galing yung hard rock. Kape naman yun, yung tubig. Okay? Deuteronomy 8:16, He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you, so that in the end, it might go well with you. Padadaanin po tayo ng Panginoon sa time of testing. Sabi ko nga, nung katatanggap ko ng word sa Malaysia, yung mga sumunod na chat sa akin, yun na nga, si EJ na nakagat ng pusa, tapos si Kuya Nomer, dinala na sa ospital. Yung mga gano'n, Pastor, kasama ba yung mga leaders? Kasama po yun. Actually, kasamang lahat ng Kristiyano. Padadaanin tayo ng Panginoon sa mga pagsubok at problema para mamold yung ating karakter sa kanya po Christ-likeness. Paano natin i-handle ng tama? Kasi pwede naman i-handle ang mga problema ng mali kahit Kristiyano ka na.
Pero paano mo i-handle ng tama ang mga problemang nararanasan natin? Pero dinadaan ka ng Panginoon sa pagsubok para i-mold yung karakter mo. Merong pinapadaan sa mas mahirap na pagsubok para dun sa kasunod na hakbang na ibibigay niya sa inyo. So God teaches us to use the power to supply resources to His people on earth. Kaya nga po may mga prayer na, Lord, salamat po sa kingdom supplier ng iyong iglesia. Iglesia po ito ng Panginoon, hindi po iglesia namin. Hindi iglesia ng Panginoon. At kailangan ng Lord at gumagamit siya ng mga kingdom supplier. So ang tanong po, are we learning when God and His appointed servants teaches us? Pwedeng nakikinig tayo, pwedeng tumatanggap tayo, pero hindi tayo natututo. Paano po malalaman kung natututo kayo? Hindi na tanongin si Google. Simple lang. Kung nai-a-apply nyo kung ano yung inyong napakinggan. Napakinggan ko, ganito pala matulog sa, sa upuan ng aeroplano pag wala kang katabi. Hindi i-apply ko na yung pag-uwi ko. Ano ganong klase? Hindi na yung pinapatagat. Pinag-iisipan. Totoo ba to? Wala po problema na mag-aral kayo. Diba? Yung sa Acts, tinatanggap muna nila bago nila pag-aralan. Kaya kung gusto nyo humingi ng kopya, sabihin nyo lang mo sa akin, mismo yung wala kayo dinig kung PowerPoint yung bibigay nyo. Yes. Nandiyan lang po. Mahirap kasi magsulat din, di ba? So, pang-apat, A4, ayan. The power to make wealth must be accompanied by faith action. May faith, meron kang may kagustuhan kang madagdagan kung iyong tinatanggap. Pero meron bang action kang ginagawa? Deuteronomy 8:7-8, for the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, flowing forth in valleys and hills, a land of wheat and barley, and vines and fig trees, and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land where you will eat bread without shortage, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of those whose hills you can dig copper. When you have eaten and are satisfied, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Kung saan man kayo nakatira, inuupahan man yan o sarili nyo, ino-consider nyo bang good land yan na pinag-review sa inyo ng Panginoon? Para nag-iisip pa kayo. Pwede namang alam yung hindi pa yan yung talagang pero habang naandyan kayo, make most out of it. Na magawa yung kalooban ng Panginoon habang naandyan kayo. Okay? So, God wants us to act or to do and not just yung hearing His words without any application in our daily lives. Kaya minsan nadidelay or hindi agad magawa ng Panginoon yung kalooban niya sa atin. Kasi depende sa ating pagsunod at doon sa aksyon na ating ginagawa. Yan. Kung si Ate Jeng nagpatumpik sa pagpapacheck up, magabat ako na yung takot niya, di ba? Nag-end ni Uncle Google. Pero makita po natin na yung paghakbang natin on time at yung sa process ng Panginoon at dun sa pinapupuntahan ng Panginoon, pwede naman siya pumunta sa ibang doktor Pero nakita natin na pag yung talagang may gabay ng Panginoon yung bawat kapong natin, makikita natin yung resulta agad ng pagsunod natin. Kaya po yung, even kung may mga date na binibigay ang Lord, ako na-delay yung aking loan, kasi yung tumatawag pala sa akin, talagang tagapag-ibig. Kaya nung makita ko yung form ko, ay yung palang Ayala Mall na pag-ibig, OFW Center, yung branch na yun, hindi ko alam. Akala ko sa OF, sa BMW pa sa hindi pala yun. Kaya pupuntahan ko naman. Deuteronomy 8:11-13. Beware that you do not forget the Lord your God by failing to keep His commandments and His judgments, or yung kanya pong precepts, and His statutes, which I am commanding you today. Otherwise, when you have eaten and are satisfied and have built good houses and lived in them, and when your herds and flocks multiply, and your silver and gold multiply, and all that you have increases, so may kasunod po yan.
So if we do not harden our hearts and act, then God reveals Himself mighty to those who believe Him. Pwede po Kristiyano tayo eh. Pwedeng naniniwala tayo sa Panginoon. Pero hindi natin pinaniniwalaan yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Minsan, kaya ko na yan. Marunong naman ako eh. Nag-a-upgrade, nag-a-update naman ako. Kaya ko na yan. Hindi na ako aasa sa Panginoon. Yun po ang ingatan natin. Dahil nga sabi nga eh, yung sa spelling ng pride, naandun po yung I sa itna. At yun po yung dahilan kaya bumagsak si Satanas. Dahil gusto niya maging katulad siya ng Panginoon. Pangalawa, letter B, the power to make wealth is entrusted to a tried and tested heart. Deuteronomy 8:2, makita po natin dito na sabi nga eh, you shall remember always all the ways which the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, so that He might humble you and test you, to know what was in your heart, mind, whether you would keep His commandments or not. At isang bagay po, God has the right to test us before He trusts us with His will. Ano, makapagkakatiwalaan ba kayo ng Panginoon sa kayamanan niya? Amen. Salamat sa dalawang nag-thumbs up. Parang hindi niyo pinagtitiwalaan ang sarili niyo ah. Nakapagkakatiwalaan kayo ng Panginoon? Duda ba kayo sa sarili niyo? Na pagka nagang kayo ng 1 milyon, hindi niyo maibibigay ang tithes niyo 100,000? Ganun lang eh. Dahil pag nagkaroon ako ng 500 million, magkaroon tithes yun. 50. Ha? 50. 50 million? Ano niyo yung sarili? At hindi bibigay ng Panginoon kung sagot yung hindi. Kasi ibibigay lang ng Panginoon yung kaya niyo. Yung may pagkakatiwala niya sa iyo at hindi na niya hahayaan magkasala ka pa. Kaya kayong mag-a-ask ng mismo kayo, duda na sa sarili niyo kung maibibigay niyo sa Panginoon. So, Deuteronomy 8:1, diwan na ba yan? Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi at kayo makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Kaya po tinuturo din natin, ayusin niyo yung mga legal na papeles sa inyong lupa, yung mga mana na dapat ay namana na natin. Malaman ko nga SMDC, San Miguel, kinahawak na ng airport ngayon. Yes, hindi mo alam kung ay San Miguel. San Miguel pala. Di ba? Tama. Sa SMC. Iba yun. Iba yun. SMC, San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. SMC. SMDC sa Schumann yata. Yun na nga kayo ano. Yun. Pero makita po natin sabi nga, marami ng pananaw na pag nailipat yung naiya sa Bulacan. Sa Bulacan talaga yun. Para, kasi sa Malaysia po talagang ang daming palm trees. Dun sa kanilang, pag makikita mo pa lang yung babaan ng kanilang eroplano, dahil ayaw nilang maubos yung kanilang palm oil. Ito ganun pinaghahanda, samantalang dito sa atin, pagbababa ka. Ito na, sino yung mga nakapag-aeroplano na, ano nakikita nyo pag pababa? Bulok na ba? Bahay. Bahayan, di ba? Kalawangin, bubong. Yun. Kaya, maganda rin po pag pasyal-pasyal kayo sa ibang lugar. Pasyal-pasyal talaga yun. Dito, God confirms the covenant secured by our fathers. God prepares the generation of sons to become the ultimate generation to see the fullness of its fulfillment. At sa Deuteronomy 8:10, hindi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos. Yung pag-alala po, tuloy-tuloy yun, aalalahanin, hindi alalahanin lang. Aalalahanin. Naibabahagi niyo po ba sa inyong mga anak, ano yung mga bagay na ginawa sa inyo ng Panginoon? Paano niya sinupply yung pangangailangan, doon na ikaus kayo? Kasi po sa mga churches, even yung mga kabataan ngayon, hindi alam, hindi kilala yung Diyos sa pinaniwalaan ng kanilang mga magulang. Kasi po hindi na ibabahagi. Eh, bahagi niyo po, huwag niyong pagkait sa inyong mga anak na malaman kung paano kumilos ang Panginoon sa inyong buhay. Sabi ko, sapagkat siya nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang
kaniyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng sa araw na ito. At yung B3 po, the power to make wealth is a mental blueprint which God fashions within us by His Word and in His ways. Deuteronomy 8:16 to 18. Kayo'y pinakain niya ng mana, isang pagkain hindi nyo kinala. Naranas kayo ng hirap para kayo subukin at magpakumbaba. And lahat ng sa iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Okay, wala pong hinangad ang Panginoon, walang testing, walang problema, pagsubok na ibinigay ng Panginoon na hindi po para sa ikabubuti natin. The way lang na mag-respond tayo dun sa mga pagsubok, problema, pagsubok na dumating, yun po yung masasabi ng Panginoon na tinitignan niya, paano tayo mag-respond? Dapat po tama. Tama yung ating puso, tama yung ating pag-respond. Kaya, huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong pinuno. So, we must speak, believe, and do what He speaks to us, as this will develop a mind that can see impossibilities become possibilities. So, yung pong mga bagay na imposible, hindi ko na lang muna ilagay dyan. Impossible equals I'm possible. I am possible. So, tanggalin nyo na yung imposible na, hindi posible yan. Kundi posible sa iyo. Dahil loloobin ng Panginoon yan. Therefore, the power to make wealth can be lost by our carelessness. Deuteronomy 8:19, at mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatotohanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilingkod. So, dapat po yung God's kingdom principles and word must not be violated. Deuteronomy 8:20, kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipod sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. So the moment we violated His standard and His word, His power within us will diminish and become void. Hindi na po mag-work yung kapangyarihan sa atin ng Panginoon. At panglima, the power to make wealth can be replaced by the counterfeit power of self-effort and self-abilities. May pagkakataon ba na umasa ka na lang sa sarili mong kakayanan? Lakas, karunungan. Isang prayer ko po sa Panginoon, Lord, gawin mo akong learner. Dahil mahirap na ang puso din sa pagtuturo sa akin. Yung mga makabagong teknolohiya ngayon. Pero kailangan nga talaga mag-upgrade tayo. Cashless society, yung mga online na lang na transaksyon. Gusto ko para makalabas ako. Yan. Dala ko yung resibo sa ako magbabayad. So, God's power can be rejected because of egoist, egoist self-glorification. Self can rise to play God and take success into its own hands. Kaya nga matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Lalo na pag pinagpala kayo ng Panginoon, minsan nalilimutan nila siya eh. Huwag nawang mangyari. So God talked to them to align and adjust their thoughts and renew their minds. Kaya nga sabi, matakot kayo sa Kanya. Is God still speaking to you? Nangungusap pa ba sa iyo ang Panginoon? O ikaw lang yung sabi, Lord, bakit ako naghihirap? Bakit ako dumanas ng ganito? Bakit ganito? Puro bakit? Pero hinintay mo naman sumagot sa iyo ang Panginoon at sabihin yung purpose niya. Kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Willing ka ba na marinig at mag-obey sa Kanya kung ano sasabihin niya sa iyo? Then, baguhin ang iyong kaparaanan, yung thinking pattern, tsaka mindset when it comes to wealth and yung
how to attain yung way na gusto mo. So, God trained and disciplined them as sons. He was giving this power to those who come into the spirit of adoption by which we cry, Abba, Father. Romans 8:15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Galatians 4:6, and because you are sons, God has sent forth the spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. So God set terms and conditions on how these processes will begin, letter C, and how He will bring the fulfillment of all His promises to them. So Deuteronomy 8:1-6 po yun. C1, God led them together as a unified, synergized people. These blessings were corporate blessings for the whole nation. Nakakasa na po natin yan sa Deuteronomy 8:18. Kaya nga po kailangan na kung binless ka ng Panginoon, ituro mo din sa iba, paano sila mabibless. Hindi lang yung para sa iyo. Yung mga nanay at tatay na may ipapangana sa anak, businessman yan, o yung mga servisyo, turuan nyo na ngayon pa lang. At huwag kayong mahiya na humingi ng kanilang opinion kasi lalo na yung mga kabataan. Yeah, mas maraming mga updated na opinion yan na pwedeng i-apply. Si Dilin po, nung sinasabi sa akin, Mami, kailangan ng church meron ng, kasi yung laptop po niya, kanya yan. Kaya even yung, ano yan? Yung sinasabi mong dapat meron na rin yung church. Madam. Pag may opisina na. Pero kailangan po. So kailangan, nung binanggit niya yon, sabi ko kailangan maisama na sa pag-budget. Actually, yung gamit po ng church, talagang pagdating sa mga gadget na ganyan, hindi na po bura. Meron pa naman na. May isa yun na, doon sa monitor na sila. Pabata. Yan. Yan, mga obsolete na raw po. At hindi yun namin pwedeng padala sa bahay nila Bajek, sa bahay nila Mina kung may kinakailangan ako kay Ate Jane. Kasi nga, wala pa naman. Wala pa ipapadala. Okay? C2, God challenged them that this was the turning point of the wilderness experience. If they obeyed and crossed over, then a new season will begin supernaturally for them. Gusto nyo ba ng supernatural na season sa buhay nyo na mangyari? Amen. Hey Lord, salamat po sa mga nag-amen. Makita po nila yung supernaturally, ikaw ang kikilos. Bagong season sa kanilang buhay. Bagong mga aanihin at bagong mga patuloy pong increase sa kanila pong mga tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Deuteronomy 8:7, sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, na lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. C3, God chose the terrain in which He would train them. He also chose the terrain in which He would bless them. Deuteronomy 8:8-10, lupain ng trigo at ng sebada at ng puno ng ubas at ng mga puno ng igos at ng mga granada, lupain ng mga puno ng olibo at ng pulot, lupain na kakainan mo ng tinapay na di kapos, na walang makukulang sa iyo roon, lupain ng mga bato at mga bato ay bakal, tama ba yun? At ang kaniyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. At kakain ka at mabubusog ka at ayun pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Kung paano pong nabanggit ko na, sabi nga invest nyo ang inyong mga may kayamanan kayo sa lupa. Dahil kasama po yan na kaya nung nilayaya ako ng kapatid ko, sakay dito sa abroad, dito kayo mag-aral. Hindi ko naman sabi, magkukulap siya ng ekonomiya. Kasama po yun. Sabi nga, piniprepare po tayo ng Panginoon. Yung mga sons of Issachar. Pinapahayag ng Panginoon sa mga apostol, ano yung mangyayari sa mundo. At kailangan po, para ma-prepare yung kanyang mga anak. C4, God took them into the land as He promised and causes them to triumph over their enemies. Deuteronomy 9:1, Hear, O Israel, you are crossing the Jordan today to go into dispossessed nations, greater and more powerful than you. Mas greater pa sa atin ang China?
Mas preset ang in terms ng military power. Ano tayo? So, Gano'n tayo sa Amerika kaya tayo dito. okay. So, great cities, 45 to heaven. Mag-update yung kayo sa mga balita. Huwag lang yung kayo ano. Deuteronomy 9:3. So, know today with confident assurance that the Lord your God is crossing the Jordan before you like a devouring fire. Kaya kung mas malakas po sa atin yung kalaban natin, personal, spiritual, alam po natin na kung kasama natin ang Panginoon, nauuna na siya. He will destroy them and He will subdue them before you and you shall drive them out. You know, trabaho mo na lang, palayasin sila. Marunong ba kayo magpalayas sa mga sakit na nararamdaman niyo? Hoy, sakit naman ang dalaman ko, sakit naman ang ano ko. Para panay kain mo ng bawal. Yung mga sinusumpong sa tiyan, diba? Kasama yun. Kasama ko si Pastor Nos, kaya and you shall drive them out and destroy them quickly, just as the Lord has promised you. Tanong, meron po bang ipinangako sa inyo ang Panginoon? Kung meron, nananangan pa rin po ba kayo sa pangakong yun? Kung hindi nyo pa nakikita ang katuparan na yun. At patuloy po ba kayong naniniwala na magkakaroon nyo ng katuparan? Pero panahon ng Panginoon, paraan ng Panginoon, at kung yung kailan, timing lang yun. Panglima, God showed them if they toil, the land would yield abundance, the return of the investment would be phenomenal. There was no limitation to the resources and to its abundance. It only depends on their obedience. So God trusted them with the wealth of the land. He gave them what their father failed to receive. He gave the sons what could have been their fathers. And God transfers this power to the generations that choose to end. Baka lang after na nung ano yan. Yan, kasunod. The wilderness, rebellion, and stubbornness. Lapit lang yung lupang pangako eh. Nakita pa ng matagal bago nila napuntahan. He wants us to cross over, to take over. So the blessing will abound and the promises will overtake us. Amen po ba kayo dyan? Na mag-overtake ang mga pangako at yung mga blessing ng Panginoon sa atin. At yung pong sabi po ni Pastor Charles Stanley, we are either in the process of resisting God's truth or in the process of being shaped and molded by His truth. At God takes full responsibility for the life fully devoted to Him. At sabi nga po ni Miles Monroe, poor people talk about money all the time. Rich people talk about things. Wealthy people talk about ideas. Gusto niyo mag-grab ng Alphard? Alphard. Sasakyan. Nag-taxi lang muna doon sa Malaysia eh. Naka-Alphard kami papuntang mula Muar hanggang KL. Ay, pambihira dito, taxi lang po. Saan pahiga ang mga upo namin, ang luwag. Ganun ha. At sabi pa po niya, loving money at the expense of others is an abuse of power to get wealth. So nakikita niyo po ngayon, yung mga Congo, yung mga hearing sa Senado. At kung mahilig po kayo sa mga ganyan na talagang pinakikinggan nyo ano yung mga pangyayari. Isang bagay na po yung ano ganyan. Hindi mo maitatago yung kasalanan mo. At kahit na itanggi mo ng itanggi, ang Panginoon na nakakakita eh. Kahit hindi po nakakakilala sa Panginoon, yung consequence sa kasalanan, kahit man hindi niya aminin. So, si Kibuloy, sino tumanggap ng reward money? Siya rin? Diba pinagtatalunan ba? Hindi naman ako sumuko eh. Hindi naman ako nahuli, sumuko ako, kaya dapat ako makatanggap ng reward. Mga gano'n talagang mga ano eh. So, isang biyaya po ng Panginoon na kung paano nga nakita natin na yung blessing. We are blessed dahil may buhay tayo, may kalakasan tayo. Kahit sa kabila ng karamdaman ay nakakakilos tayo. At patuloy na gawin natin yung part natin
para tayo po ay magkaroon ng kagalingan. Sinasabi ko rin niya sa sarili ko, dahil nag-crave ako sa mga pagkain Pilipino dahil puro maaangang huyo at puro manok at isda, bihira ang pork. Napakatipid ko pa man din kumain. Yung pang-almusal namin na tinapay, umaabot pa sa akin yung hanggang gabi. Hanggang hapunan para makatipid sa pagkain. Pero isang biyaya po ng Panginoon na nais ng Lord na yung pagkatawag po niya sa atin, hindi tayo manatili sa kaisipan ng kahirapan. At hindi po tayo manatili sa kaisipan ng pagdadamot o yung pag-accumulate ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Lahat po ng bagay dito sa mundo, temporary lang po maiiwan natin. At kung paano natilitignan natin na meron tayong bahay sa langit na pupuntahan. Eh patuloy po na yun ang maging goal natin. Lord, ano yung mga pinagkatiwala mo? Kanino ko ibibigay? Kanino ko ipagkakatiwala? At paano ko masusuplayan yung kingdom advancement dito sa lupa gaya ng sa langit? Amen po. So, salamat po sa Panginoon at patuloy tayo manalangin. Heavenly Father, salamat po sa mga matatabang lupa na napagtamnan ng iyong salita, ng katotohanan. Tunay, Lord, na hindi mo po nais na manatili sa espiritu o kaisipan ng kahirapan ng iyong mga anak. Dahil more than we could ask or think, Panginoon, ang plano mo po para sa amin. Yes, may mga pinagdaraanan po kami pagsubok at problema, pero alam po namin na ang anumang pagsubok at problema na aming pinagdaraanan ay patuloy po magmomold ng character fortification, ganun din po ng Christ-likeness attitude, Panginoon, sa amin. At tulungan mong makita namin na kung paano mo pong ginagawa ang kalooban ng Ama, Panginoong Jesus, ay ganun din po yung gawin namin ngayon. Dahil tinawag mo kami upang imodel sa iba ang iyong uri ng pamumuhay na bagamat ikaw ay anak, bugtong na anak ng Diyos, ibinigay mo po ang iyong buhay, ibinigay mo po ang iyong posisyon, upang kami ay tubusin sa aming kasalanan at muling maipanumbalik, Panginoon, sa kung saan paano mo kami kinriit. At nais mo kung makasama kami sa iyong kaharian. Salamat aming Ama sa langit. Ikaw po ang patuloy na magkakaloob sa amin ng talino sa aming pagbabudget, paano gagamitin ang wasto, saan i-invest ang aming pera. At salamat din po na yung mga skills na ipinagkaloob mo po sa amin ay magagamit namin upang patuloy pong ma-monetize ito nang hindi po sumisingil ng sobra, kundi yung tama lamang, Panginoon. At ikaw po patuloy na manguna at maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak. Lord, we expect, Panginoon, ang mga pagbabago sa buhay as we continue, Panginoon, na tanggapin ang iyong mga turo, ang katotohanan sa iyong salita, na tunay, Panginoon, sa 3 test or yung sa mga testing na sinabi mo, Malakay 3:10. Yun, Panginoon, ang sa 3 talata na gusto mong i-test ka namin. Lord, tunay, Panginoon, bakit sa pera? Dahil alam mo ang puso ng tao. Kaya salamat, Panginoon, patuloy mo ibalik sa amin ang pag-honor sa iyo through our substance, Panginoon. Huwag kaming maging mga magnanakaw, Panginoon, dahil hindi ka nalulugod sa mga magnanakaw, Panginoon. Mula sa oras namin na dapat nilaan para sa iyo, sa time to meditate your word, at ganoon din, Panginoon, upang tumulong po sa iba na nangangailangan at magbigay ng pagmamahal, pag-unawa, at patuloy mo pong biyaya na sumagana sa aming buhay. Salamat po, pagpalay mo po ang mga nagkaloob at magkakaloob para po sa iyong kapurihan. Salamat, Lord, pagpalay mo rin po yung pastora na nagtanim, si Pastor Romaan Palopio ng Rosario, Batangas, na nagtanim para po sa pagpapatayo ng building ng JFDC Bacoor. Ikaw po ang maluwalhati sa mga taong gagamitin mo pa upang isupply, Panginoon, the moment na humakbang kami sa pananampalataya upang ang iyong pong iglesia ay patuloy pong makitayo. Thank you, Father, sa mga anong kaluluwa. Ikaw po ang maluwalhati sa mga manggagawa na patuloy pong magpuproduce pa ng disciples, Panginoon. At salamat po, Diyos na banal, gamitin mo kami sa lugar kami naroon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.